At dahil special nga itong araw ng pagpunta ko dito sa Brazil, ito guys yung hotel na i-stayan ko dito. Tignan nyo naman, ang dami namin. Pakiramdam ko hindi to hotel-hostel, kundi parang bilangguan. Ito rin yung banyo ng aking tutuluyan. Guys, wala lang talaga akong choice dahil wala na talagang ibang may stayan. At ito na yung pinakamura sa halagang 10,000 pesos per night. Hi there, it's me Francis Candale. Welcome back to my channel. So, ngayon nandito tayo ngayon sa loob na ng Uber. Sama ko yung kaibigan ko si Casper. And babiyahin naman na kami papunta sa Rio. So, nag-decide na ako na mag-Uber na lang kami papunta sa bus station para hindi na maglakad kasi meron akong mga gamit. And it's gonna be like an 8-hour ride, I think. 8? Yeah. I think so, 7 hours. 10 minutes. Maybe there's stops along the way. This bus is stopping, I think so. The last one I had was non-stopping, even for the, you know... Oh, non-stop? Non-stop. I guess it's overnight bus. Yeah. Maybe it's not safe for them to stop overnight in some places. Oh, it's not safe at night to stop. Yeah. How safe is the hiking here? Because I read something that they're hiking. When they're hiking, somebody was waiting, like, behind the bush, waiting to mug them. In Rio? Yeah, I mean, like, I check it, and like when you hike to the Christ, I will hike to the Christ actually. So the Christ the Redeemer. It used to be like, I don't know, like 5 years ago. Maybe there is still some, but I mean, people say that it's recommended to go with the guide. But like, some people just but then the people go there just without the guide, and it's nothing happening, you know. Yeah. And maybe there's a lot of people going there as well, right? Yes. Just go in like the right time. If you go in the right time, then it's like, you know, you go with the group. But also not to get lost on the trail. I'm not sure how well the hike trails are marked, like signs. So plus the, you know, the snakes. But the snakes, the guy I was hiking with, he said that the snakes are only during the night. I don't know how true. There are snakes in the hike. Yeah, in the jungle. There are criminals. There are snakes. Wow. Don't get me wrong, laki din naman ako Maynila at sanay din naman ako sa mga lugar na di kaya-aya tulad ng Tondo, Recto, na Kobe, pinagdaanan ko yan. Pero ito pa lang ata yung bansa talaga na napuntahan ko na ang daming lokal na nagsasabi sa akin na mag-ingat ka, huwag gagawin ng cellphone mo dahil anything can happen. Pero tulad yung sinasabi nyo at sinasabi ko din naman na anything can happen in the world. Ika nga, better safe than sorry, di ba? Actually guys, na-appreciate ko ako yung ganda ng Sao Paulo. Ganda talaga niya. And Rio is different from Sao Paulo, right? Like, building-wise, it's more nature there. Yeah, you have Copacabana, Ipanema, as a, like, you know, builds like, you know, flat buildings, and then you have the place like Centro. It's like it's loose already. Yeah, it's loose. Hindi ko rin naman sinasabi na lahat ng area dito sa Brazil mapanganib. Tulad ng area na ito, nakikita nyo naman medyo maganda yung lugar na to. Siyempre, dito may mga lugar din na maganda, meron din mga area na delikado. And mostly, susubukan ko talagang puntahan yung mga medyo safe lang. Para di naman tayo malagay sa disgrasya na naman. Diyos ko, kakabahan na naman yung mama ko, be. Llorona, deja la tristeza atrás. Let's go guys, andito na kami sa may bus terminal.
Guys, hindi kami sa may bus terminal. Kain muna kami bago kami. In fairness naman sa paraan ng karinderya nila dito, be, ang style is kukuha ka lang ng plato, tapos buffet style, ikaw na ang kukuha ng anong gusto mong pagkain. Kung gusto mo ng salad, kung gusto mo ng maraming ulam, ng kanin. And ito ba yung kinain ko, hindi ko alam actually anong pangalan nito, pero masarap in fairness. Tapos, bago ka na lang umalis dun sa kanilang kusina, magbabayad ka na lang ng iyong pagkain. Not sure kung pwede siyang balik-balikan or unli ba to or what, pero isang kuhaan lang, busog na agad ako. So ayan guys, babiyahin na kami ngayon. Ito na yung ating biyahe papuntang Rio. Sa Google Maps, siguro mga nasa 8 hours, pero on actuality, baka umabot ng mga 11 hours yung biyahe namin. Tingnan natin. Komportable naman yung upuan ko, guys. Kaso tingnan nyo naman yung katabi ko. Kubeta. Diba? So, maya-maya, sana hindi yan mamanghe. Kasi, kawawa kami. Pagdating pa namin sa may bus terminal, as in kami yung buzzer beater, pagdating namin, biglang okay. Sobrang kinabahan talaga pagdating namin, guys. Kasi pagdating namin, chinek nila yung pangalan ko. Hindi na malabas apelyido ko. Buti na lang, chinek ko. Wala nga yung apelyido ko, pero yung first name ko yung nakalagay. So, imbis na Candia Francis, nakalagay Francis Candia. Tapos pinatawag sa kanya yung IDs ko sa conductor. Saka ako pinapasok. Kinabahan na ako kasi ako yung last na pinapasok. Pero ngayon okay na. Sure na makakarating na tayo ngayon, guys. Hopefully. Hindi natin sure pala. Pray for us. Very comfortable naman ba yung aming biyahe. Actually, ang ganda ng upuan. At in fairness, kahit naging mahaba yung aming biyahe, hindi na manghi itong banyo na aming katabi. Actually, may libre rin silang patubig dito para sa mga pasahero. Pero hindi na ako nag-avail. Tsaka sa aming layover, meron din ditong kainan. Oo, be. And yung kainan talaga nila dito is kakaiba. Abangan nyo sa Soda Vlog kasi yung style nila dito, para kang papasok sa MRT, na ipapasok mo yung beep card mo, tapos ganon. Tapos magbabayad ka para makalabas. Hindi ko alam kung naintindihan nyo, pero ganon dito. Iba. Ang galing. Very comfortable naman ba yung aming biyahe. Actually, ang ganda ng upuan. At in fairness, kahit naging mahaba yung aming biyahe, hindi na manghi itong banyo na aming katabi. Actually, may libre rin silang patubig dito para sa mga pasahero. Pero hindi na ako nag-avail. At saka sa aming layover, meron din ditong kainan. Oo, be. And yung kainan talaga nila dito is kakaiba. Abangan nyo sa Soda Vlog kasi yung style nila dito, para kang papasok sa MRT, na ipapasok mo yung beep card mo, tapos ganon. Tapos magbabayad ka para makalabas. Hindi ko alam kung naintindihan nyo, pero ganon dito. Iba. Ang galing. And we are finally arriving, be, dito sa Rio. And dito pa lang, be, matatanaw na natin ang ambience ng mga favela. Ang favela, be, is yung pinaka-term for informal settlement dito, be, sa Brazil. And syempre, sasabi ko nga sa inyo, yung takot ko, dala talaga na makakita itong video. Ito yung ilan sa mga video na napanood ko dati na tumatak talaga sa isipan ko pagdating sa Rio, Brazil. Ito, be, isa lang to sa mga video kung saan napaka-fearless lang talaga nila mangdukot. As in, to na babae ito, bigla lang siyang dinukutan ng kwintas habang siya ay ini-interview. Grabe. Ganyan yung mga eksenang ina-avoid kong mangyari sa akin. Na anything can happen sa sasakyan habang naglalakad. Kaya sobrang maingat talaga ako at hindi ko talaga pinapakita yung mga valuables ko. Kaya medyo ang pag-vlog ko dito is more on voice over. Kasi minsan pag nag-vlog ako, nakafocus talaga ako sa camera at hindi sa paligid ko. Itong clip na ito ay galing nga sa palabas na The 90 Days Fiancé, kung saan meron na ng lalaking lumapit sa kanila na merong itak at gustong kunin yung kanilang cellphone. Ito, be, grabe, nakuha ng camera. Grabe, as in, nakakatakot. Isa rin yan sa napadagdag ng kaba sa akin going there. Pero syempre andun na ako and everything is already set, so I just have to be there and be brave.
At dahil special nga itong araw ng pagpunta ko dito sa Brazil, ito guys yung hotel na i-stayan ko dito. Tignan nyo naman, ang dami namin. Grabe. At hindi malinis din talaga yung kama. Yung unan namin dito parang nabubulok na. Tapos imagine yung kama ko nasa taas, pero walang hagdan. Oh my God. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magtatagal dito at aalis din talaga ako, promise. Pakiramdam ko hindi to hotel-hostel, kundi parang bilangguan. Pero on the good side, at least safe yung gamit namin dito. Ito rin yung banyo ng aking tutuluyan. Guys, wala lang talaga akong choice dahil wala na talagang ibang mai-stayan. At ito na yung pinakamura sa halagang 10,000 pesos per night. Yes, oo, kung hindi nyo alam, isa ang Rio sa mga really expensive destination, hindi lang sa Brazil, pero pati sa buong mundo. Hindi naman ako nagko-complain guys at kinukwento ko lang sa inyo ha, paalala. Ito yung isinishare ko lang. Kasi para sa 10,000 pesos, hindi ako makapaniwala. Sobrang cute guys. Parang grabe lang yung panggigitata na parang masahol pa ba sa public toilet to eh. At yan guys, narinig nyo ba ako? At yan guys, after 55 years, dumating na rin yung pagkain ko. Medyo nakakatakot dito kumain talaga din guys, mas sa pagkain lang. Kailangan itago mo yung mga gadget mo kasi may mga lumalapit na mga lasing. So ito na yung pagkain natin guys. Meron tayo ditong, so meron tayo ditong Parmesan na kinemerut. Let me take a picture. Ganyan-ganyan lang yan pero 500 pesos na yan be. Tara, kain tayo. Yung kanin nila medyo may onting asin. Hindi yung mga dumadaan guys, medyo nakakatakot. Kaya siya medyo judgmental ako, no? Pa. Sarap. Ang chika sa akin dito, wala rin kasi magawa yung mga negosyante. Wala rin magawa yung mga polis, yung mga tao. Kahit magulo sila, pray na lang natin na walang naging magulo ng bomba. Kumbaga dito sa kanila, tamang it is what it is. Bahala na si Batman. So anyway, para sa aking food, masarap naman yung chicken niya. Chicken na merong marinara sauce at saka cheesy. Chicken parmesan. Hey. ¿Qué le pasa a la nena? De repente ella quiere bellaquear. Con la botella se pone borracha. Conoce a cumbia mamacita a bailar. Hola mamacita, mueve este cuerpo. Tú te miras rica, eso no te niego. Esos pasos lentos como bailarina. Se pone bien loquita con un poco de tequila. Mami, por fin no me muerdas. Ponte en cuatro en mi cama como perra. Yo sé que tú quieres otro rock como quiera. Vente mi bebé, vente mi bebé. Dame tu amor, tú eres la luz de mi estrella. Siento tu calor. Ese cuerpo a mí me quema, quema. ¿Qué le pasa a la nena? De repente Pagdating naman be sa pag-party, ay nako, maaasahan mo talaga dyan ang mga Brazilians. Be, dito every Monday, meron tayo tinatawag dito na Pedro do Sal. Dito be, every Lunes, all out sila pumarty. Ewa talaga yung peak day ng kanilang pag-party. Dito be, mapapasayaw ka ng kanilang mga samba, ng kanilang music na pang carnival. Pero ang tayo ko lang paalala, syempre,
party responsibly. Okay ako dito sa mga kasama ko dahil kasama ko dito si Casper, kaibigan ko, at saka yung volunteers na tinutuloyan namin dati sa Sao Paulo, nagpunta rin dito sa Rio. Pero kahit may mga kasama ako, nag-iingat pa rin ako. Kasi dito na witness ko talaga may mga biglang nandukot ng kwintas. Nagulat ako sa harap ko, lahala. Parang nag-i-inventory sila ng mga nadukot nilang kwintas. Grabe. Mag-ingat talaga. At take note, meron din ditong ibang babae na sumubok manghalik sa amin at halata talaga sila na nakatake sila ng droga dahil iba talaga yung energy nila at dilat na dilat yung mga mata nila. Actually, nung napansin namin yun, agad na din kaming umalis talaga ng lugar na ito. Yes. Oi, tudo bem? A gente acabou de se conhecer, mas já se tornamos muito amigos.